Ika-10 kabanata sa pagpapatuloy. Kumuha ng maliit na sanga ng kahoy si Chongsang habang sinasabi na bago daw sila magsimula. At winasiwas ang sanga na ang espada daw niya ay walang kakampi. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip na walang kakampi. Talaga daw bang nasabi niya iyon ng walang pagkailang? At pagkatapos masaya niyang sinabi dito na kung may makakarinig sa'yo, akalain nilang isa kang dalubhasa. Na sinabi pa niya kay Changwoo habang pinagpapawisan na kumalma lang daw siya. At tumugon ito habang nanginginig ang boses na sandali, kapatid paano naman ako? Tumuro ang ating bida at sinabi na ngunit, nagpapakitang gilas lang naman daw siya. At si Chongsang ay napatingin sa kanya na nagtataka. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na hindi mo ba gagamitin yan? Ang iyong espada. Naiinis na napasabi si Chongsang sa kanyang sarili na talaga bang gusto niyang gamitin ko ang espada ko? Nasiraan na ba siya ng bait? Habang naninginig sa takot at pinagpapawisan si Changwoo, sinabi pa ni Chongsang na huwag kang magbiro. Mahigpit na ipinagbabawal ng mga kautusan ang paglalaban ng mga disipulo gamit ang tunay na espada. Sumagot ang ating bida ng mga alituntunin na naman. Ang corny. Sumagot muli ito na manahimik daw siya. Nagpabulong naman si Changwoo na ang taas na daw ng tensyon dito. Kinakabahan ako. At itinikom ang kamao ng ating bida at sinabi na sige, ayos lang. Pero huwag kang magreklamo pagkatapos nito. At tinawag niya si Changwoo at mabilis na sumagot ito na bakit po sir. At may ibinulong ito sa kanya at sinabi na ganito at ganyan ang gawin mo, ha? Napakanga at nanlaki ang mata ni Changwoo sa kanyang narinig at napasigaw na ano. Hindi ko magagawa ang ganyan. Habang hindi naman makapaniwala si Chongsang sa dalawa na sinisigaw pa sa kanya ng ating bida na tinuturo ito na anong ibig mong sabihin. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Sumagot ito na pinagkakatiwalaan daw naman niya siya. Sinabi sa kanya ng ating bida na kung ganun gawin daw niya. Dagdag pa niya na kung hindi mo gagawin sa paraang itinuro ko, ako mismo ang papatay sa'yo. Na napabulong naman si Chongsang na bakit daw nila ito ginagawa sa kanyang harapan. At kung matalo ka, pwede mo nang kalimutan ang pagkain ng karne, dagdag pang sinabi ng ating bida sa kanya. At nang marinig ito ni Changwoo gumuho siya at tila nawala sa sarili. At naiisip pa niya ang mga pagkain na sinabi niya sa kanyang isip na hindi na ako makakakain ng karne kahit kailan. Kahit isang kagat. Hindi. Hindi ko kayang isuko ang karne ngayon. At pagkatapos yumuko ito sa harapan ng ating bida na pumayag na sa pinapagawa ng ating bida. At lumiwanag ang mata at sinabi na gagawin na daw niya ito. At humarap kay Chongsang na tila isang oso na umuungol. At sinabi ling ipaubaya na daw niya ito sa kanya. Na hindi naman makapaniwala ang ating bida sa kanya habang siya ay nasa likuran nito. At mumiting ibinulong niya sa kanyang sarili na ang kanyang mga mata daw ay nag-aapoy na. At minsan daw talaga kailangan lang ng mga tao ng konting tulak. Sinabi ng ating bida habang nakasandal sa bakod na semento na pwede na daw ba nila itong simulan. Bago iyon tumingin muna sa ating bida si Chongsang na sinabi niya sa kanyang isip na mas bata pa rin sa akin si Jinmoo ng 1 taon at siya ang apprentice ni Myungjin. Dagdag pa nito habang inihipan ang dumi na naggaling sa kanyang tainga sa daliri na binago niya ang ating pinakamahalagang mga teknik at binugbog si Jinho. At bukod pa roon, bahagya lang siyang naparusahan kahit nilabag niya ang mga kautusan. Kanina lang, nagawa niyang buhatin ni Changwoo ang isang malaking bato sa pamamagitan lang ng pagbabago ng kanyang tindig. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na pumunta ako rito para makita kung anong klaseng tao siya. Kapag nagsasanay ako, nararamdaman ko ang kahinaan sa sarili kong mga teknik. Kapag nagtatanong ako kung paano ko mapapabuti, wala ni isa sa iba ang tumitingin sa akin dahil ako ay mula sa mababang klase. Dagdag pa niya na. Nang makita ko kung paano umunlad si Changwoo, nag-umpisa akong magtaka. Siya na kaya ang sagot sa lahat ng tanong ko? Kumapit ako sa maliit na pag-asa na yon. Pumikit ito at sinabi pa sa kanyang isip na wala daw palang saysay ito. Wala akong makukuha dito. Dapat na akong umalis. Pero bago daw yon, papagsisisihin ko siya sa kanyang desisyon. At pagkatapos noon mabilis na sumugod si Changwoo sa kanya. At nagulat ito nang gumamit si Changwoo ng teknik na Big Dipper Stride. Mabilis naman niyang pinagalaw ang kanyang kamay na may hawak na sanga habang sinasabi sa isip na Big Dipper Stride. Mga kilos na sumusunod sa anyo ng Big Dipper. Pero kung alam mo kung saan nagbabago ang galaw patungo sa pag-atake, maaari mo siyang pigilan.
Dagdag pa niya na ngayon na daw, na winasiwas niya ang kanyang hawak na sanga pauna. Ngunit ang tinamaan lang niya ay ang anino ni Changwoo. Nagulat ito at napasabi na siya daw ay nawala. Kasabay nito siya ay napatingin sa gilid. Mula sa ibaba gumawa ng pagsipa si Changwoo sa kanya. Habang hinarang ito ni Chongsang napasabi itong naiinis na ikaw, nakakabwisit ka. Tumulo ang pawis nito sa pisngi habang sinasabi niya sa kanyang isip na iniwasan niya ang aking taga at gumulong sa gilid upang sipain ako mula sa lupa. Dagdag pa niya na sino ang mag-aakalang magiging isang mandirigma siya. Higit pa rito, isang alagad ng isang marangal na angkan ay gagamit ng rolling donkey kick. Na sinabi pa niya na gumulong siya sa lupa. Ang sinumang mandirigmang may dangal ay itinuturing itong kahiyahiyang teknik. At pagkatapos niyang naiisip ang mga ito naiinis siyang nakatingin dito. At sinabi pa niya sa kanyang isip na hanggang kailan niya gagamitin ang teknik na yan. Habang si Changwoo ay patuloy na gumugulong sa lupa. Habang ginagawa niya ito isang sipa na naman ang kanyang pinakawalan na agad namang hinarang ito ni Chongsang. At mula naman sa likod mabilis naman niya itong tinapik ng kanyang kamay. Napalingon si Chongsang ngunit mabilis na nawala. Si Changwoo sa likod niya. At sinabi sa kanyang isip na palagi niyang tinatarget ang kanan kong kamay. Hindi ko man lang maipagtanggol ng maayos, lalo pa ang umatake. Tumingin sa ating bida na may pawis sa pisngi. At sinabi na si Jinmu ba ang nagturo sa kanya ng lahat ng ito. Habang patuloy na gumugulong si Changwoo napasabi siya sa kanyang sarili na ito daw ay gumagana. At naiisip pa niya ang ibinulong sa kanya ng ating bida na Changwoo, gumulong ka. Lumibot sa kanyang dominanteng bahagi. Sumipa na naman si Changwoo mula sa lupa at tinamaan niya si Chongsang na sinabi pa niya sa kanyang isip na ginagawa ko lang ang itinuro niya sa akin, pero epektibo ito. Dagdag pa niya na wala nang magawa si Brother Chongsang. Sinigaw pa ng ating bida sa sinag ng araw na nakuha mo na ba, Changwoo? Sinabi pa ng ating bida sa isip habang nahihirapan si Chongsang sa pakikipaglaban kay Changwoo na hindi niya malalaman kung paano sasalagin ang mga atake mo. Dagdag pa niya habang naghanda si Chongsang ng isang atake na kapag bumagal ang kanyang mga atake, at kapag gumamit siya ng hindi kailangang puwersa, doon ka dapat gumanti ng atake. Mula sa paggulong mabilis na bumaliktad na tumayo si Changwoo. At gumamit siya ng Iron Mountain Push pangontra sa gagawing atake sa kanya ni Chongsang na tinamaan niya ito. At ang hawak na sanga na tumama sa likod ni Changwoo ay nagkaputol-putol. At makikita ang pagkadulas papalayo ng mga paa ni Chongsang. Na ito ay hindi makapaniwala na nakatingin sa kanya. Na makikita ang kamao ni Changwoo ay mahigpit niyang itinikom. Na napasabi naman sa isip si Chongsang habang pinagmamasdan niya ang kahoy na nagkadurog-durog na hindi daw ito maari. Siya daw ay natalo. At isang malakas na kutong ang mapapakinggan at sinigaw ng ating bida na ikaw nahangal ka. Nilingkis ng ating bida sa liig nito at makikita ang malaking bukol sa ulo habang naiinis na sinabi sa kanya na sinabi ko ang likod niya. At ang sabi ko sa iyo na patuloy kang gumulong makapunta ka sa likod niya. Dagdag pa niya na grabe, napaka-slow mo talaga. Na umiiyak na tumugon sa kanya si Changwoo na patawad, sir. Na nagtataka naman si Chongsang na nakatingin sa kanila. At napabulong ito sa kanyang sarili na talo ako, so bakit siya galit kay Changwoo? Pinagmamasdan niya ang dalawa habang patuloy na sinisermonan ng ating bida si Changwoo na sinasabi na masyado kang nagmadaling tamaan siya sa dulo at ikaw ang natamaan. Kung totoong espada ang ginamit niya, patay ka na. At napagtanto niya nang mapakinggan iyon mula sa ating bida at tumingin sa kanyang hawak na sanga na naputol at sinabi sa kanyang isip na kung totoong espada ang hawak ko. Tulad ng sinabi niya, patay na si Changwoo. Tinamaan ko siya sa leg. Kaya daw naman ito ay ipinapaintindi sa kanya. Habang malalim sa pag-isip ito, tinawag siya ng ating bida. At sinabi sa kanya na magsusori ako. Natalo si Changwoo. Akala ko mananalo siya. Nagulat si Chongsang at napasabi na hindi, ang isang iyon daw ay. Hindi niya na ituloy sapagkat sinabi ng ating bida sa kanya na pwede sanang may isa pang sira na mahikayat sa aking impluensya. Na napasabi naman si Chongsang na ano. Sinabi pa ni Chongsang habang hinihila sa tainga si Changwoo ng ating bida na hindi daw niya maintindihan ang sinabi niyang sira. Hindi naman ito sinagot ng ating bida na naiinis na sinabi lang kay Changwoo na sinabi ko na papatayin kita. Diba? At habang hila niya ito sa kanyang tainga sinabi pa niya na huwag mo man lang isipin ang karne sa loob ng 2 araw. Natumugon sa kanya si Changwoo na ano.
Dahil si Brother Chongsan yon ang kalaban, hindi ba't mahusay naman ang ginawa ko? Na sinabi ng ating bida sa kanya na manahimik daw siya. Nang dahil daw sa kanya nawalan daw siya ng isang piraso ng karne. Na pinagmamasdan sila ni Chongsang habang papaalis. Na makikita ang muka niya na nagtatakang sinabi na karne. At sinabi pa niya sa kanyang isip na makikita ang ating bida na siya daw ay nagsasalita ng magaspang. Na parang isang gangster. At hindi pinapansin ang mga alituntunin na kinakailangan para sa lahat ng ibang disipulo. Dagdag pa niya na hindi ko akalain na ganito siya. At pumikit ito at sinabi sa kanyang isip na baka mayroon siyang hindi nakikitang katangian. Dagdag pa niya habang papalayo na sila na ang word niya. Anong klaseng disipulo daw kaya siya? At dito na po nagtatapos ang ika-10 kabanata. Ika-11 kabanata. Sa pagpapatuloy. Sinasabi ng ating bida na 4 na araw na mula nang sinimulan namin ang muling pagtatayo. Naitayo na ang panali ng mga kabayo. At halos karamihan ng mga kalat ay nalinis na. Habang malalim na nag-iisip ang ating bida na ito daw ay napaka-weird. Isang boses ang mapapakinggan na kumain daw muna sila. Ito pala ay si Chongsang na pinagyayabang na humuli daw siya ng ilang pheasant o pugo. Dagdag pa niya na mabilis sila, kaya ito lang ang nahuli ko. Napayakap naman si Changwo sa hita nito na nasasabik sa karni ng pugo na napasabi na wow, magaling ang ginawa mo brother. Ngunit ang ating bida ay napasabi sa kanyang isip na bakit nandito na naman si Chongsang. Sinabi pa niya sa isip habang makikita ang alaala batay sa sarili niyang pananaw na hindi ko akalaing babalik pa siya matapos manalo. Pero bumalik siya kinabukasan at pati sa mga sumunod na araw. At sinabi ni Chongsang kay Changwo na kung nagsindi na daw ba siya ng apoy. Tumugon ito na oo brother. Na sinabing muli sa kanya ni Chongsang na mabuti. Mainam daw na lutuin na nila kaagad ito. At kumindat ito sa ating bida at sinabi na narinig kong masarap ang pheasant. Dagdag pa niya na sandali lang, Ginoo. At sinabing muli ng ating bida na bukod pa roon. At bakit nagbago ang ugali niya? Hindi naman siya ganito dati. Hindi makapaniwala ang ating bida na nakangiti ito sa kanya habang napasabi pa siya sa kanyang isip na ayos lang daw ba siya. Dagdag pa niya habang naiinis na gusto ko siyang gawing masama. Pero hindi ko ito na-enjoy. Napabulong pa siyang sinabi na buwisit ano daw ito. Dagdag pa niya may nangyayaring mali dito. Makikita ang uling sa mga muka ng mga ito na sinasabi pa ni Changwo na ang sarap. Sinabi naman ni Chongsang na kaya ito pala ang karne. Na pinagmamasdan sila ng ating bida at sinabi sa kanyang isip na ganoon ba kasarap iyan kaya kailangan nilang ipahid ito sa buong mukha nila. Pero sunog na yon. Dagdag pa niya hawak ang sunog na karne ng pheasant. Habang naiinis na sinabi na ang tanga ko dahil pinayagan ko silang magluto ng karne. Anong silbi ng pagkain ng karne kung halos hindi mo man lang malasahan? At naiisip pa niya noong nag-iihaw ang dalawa na teka, tanggalin niyo man lang muna ang balahibo. At pagkatapos maubos ni Chongsang ang pugo masayang sinabi nito salamat at pinatikim mo kami ng ganito. Ngayon naiintindihan ko na kung paano ang bilis gumaling ni Changwo. Dagdag pa niya na pakiramdam ko lumakas ako dahil lang dito. Nagtatakang tumingin ang ating bida sa kanya at sinabi sa kanyang isip na ano. Bakit siya sobrang sipsip? Hindi naman ganyan kalaki ang epekto ng karne sa loob lang ng ilang araw. At nag-aalangan na sinabi sa kanya ni Chongsang na sir. Napatingin ang ating bida sa kanya. At pagkatapos sinabi nito sa kanya na tungkol sa mga pagkukulang sa aking mga teknik hindi pala ganun kadaling ayusin ang mga ito gaya ng inakala ko. Seryosong napatingin ang ating bida sa kanya at sinabi sa isip na kaya daw pala. At mumisi ang ating bida na dagdag pa niyang sinabi sa isip na ganun pala. Kaya pala pabalik-balik ang mokong na to, bakit pa nga ba niya ako palaging sinusundan? At ibinaling ang kanyang ulo at napahawak sa bibig na sinabi niya na dahil ba kumain ako ng karne. Tuyong-tuyo ang bibig ko kaya gusto ko ng tubig. At nang marinig ito ni Chongsang nagulat na napatingin ito sa ating bida. At mabilis na tumakbo habang sinasabi na tubig. Kailangan daw niya ng tubig. Sinabi naman ni Changwo habang kumakain ng pugo na kukuha din ba ako ng tubig. Muli na namang umisi ang ating bida na sinabi sa kanyang isip na buti naman at mabilis siyang makaintindi. Na si Chongso ay patuloy sa pagkain ng karne na nagtataka. At lumingon ng tingin ang ating bida at ibinulong sa kanyang sarili na hindi ko siya bibigyan ng sobrang gantimpala.
unti-unti, bibigyan ko lang siya ng sapat para masiyahan. Sa ganoong paraan, mahuhubog ko siya ayon sa gusto ko. At nang kinain ng ating bida ang karne napasabi siya na, ang pait. Sinabi naman ni Changwo na kung ayaw mo, pwede bang akin na lang. Lumipat ang eksena sa Ying En Palace. Na sinisigaw ng isang tao na ano. Lumabag na naman siya sa mga utos. Napatayo si Master Craftsman na si Yongyun Gungdu sa kanyang upuan at malakas na napahampas sa lamesa ang kamay na sinigaw pa na kumakain pa rin siya ng karne. At tumugon ang kausap nito na opo, Master. Dagdag pa nito na si First Class Disciple Jinha na hindi naman lang niya sinusubukang itago ito. Malinaw na tumatanggi siyang matuto kaya dapat siyang parusahan ng mas mabagsik. Nangangalit ang ngipin na napasabi si Master Craftsman na si Yongyun Gungdu sa isip na kahit na pansamantalang pinapayagan ang pagkain ng karne at sinabihan akong huwag siyang parusahan. Lahat ng ibang alagad ay sumusunod pa rin sa lumang kautusan. Anak ka ng ina mo, Jinmu. Umiling-iling ito ng ulo habang huminga ng malalim na sinabi pa na bukod pa roon, pumupunta si Chongsang sa kanya tuwing may libreng oras. At natalo pa siya ni Changwo. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig si Master Craftsman na nanlaki ang mga mata. At pagkatapos sinabi na teka lang. Ang sinsabi daw ba niya ay si Chongsang? Na isa sa mga top second class disciple. Natumugon ito na ito ay nakakbahala diba? Pumikit pa nitong sinabi sa kanya na nalinlang ng Jinmong iyon ang bata, nag-aalala lang ako sa masasamang epekto nito sa ibang mga disipulo. At pinagpilitan pa nitong parusahan daw niya ang ating bida. Hindi makapaniwala namang napasabi si Master Craftsman na paano daw naman siya natalo. Tumugon ito na iyan pa daw ang isa pang problema. Tumawa ito ng bahagya at sinabi pa na gumulong si Changwo sa lupa at umatake kay Chongsang mula sa gilid. Gamit ang ganoong galaw, nagtataka ako kung may hiya pa siya, dapat mo siyang parusahan. Natahimik ito ng sandali at pagkatapos hindi makapaniwalang sinabi sa isip na ang kahinaan sa aming pamamaraan ng espada. Iniiwan nitong mahina ang ibabang bahagi ng katawan sa mga atake. At mahirap baguhin ang mga tindig. Siyempre, hindi ito alam ng ibang mga unang klaseng alagad. Bago pa nila mapagtanto, natututo na sila ng iba't ibang martial arts upang maitago ang kahinaan. Dagdag pa niya na kaya paano nalaman ni Jinmu ito. Ito ay isang bagay na hindi mo mapapansin maliban na lang kung sadyang hinahanap mo ito. Gaano kalalim ang kanyang pananaw at pangunawa sa martial arts? Sinabi pa niya sa kanyang isip na Myungjin disciple. Alam ng lahat kung gaano siya kasipag sa pag-aalaga sa kanyang master. Akala ko hanggang doon lang siya. Pero lumalakas siya sa hindi kapanipaniwalang bilis. Mamula-mula ang muka nito na tila namamangha na sinabi na ang loko na yon. Na sinabi pa ng mahina sa kanya nito na dapat ko bang ipatawag si Jinmu dito. Master. At tumingin ito sa kanya at sinabi na pasensya na tungkol doon. Bueno, hindi mo ba sinabi na may mga mangangalakal na darating ngayon? Nagulat ito nang biglang binago nito ang usapan at tumugon na opo. Bala kong pumunta sa Haijomji mamaya. Naglakad ito papalabas ng pinto habang sinasabi na sige, ngayon nakuha na niya ang atensyon ko. Tiyakin mong maayos ang pag-aasikaso sa kanya. At sinigaw nito na paano naman ang parusa ni Jinmu. Tumugon ito na pag-iisipan daw niya. At pagkatapos naiinis nitong sinabi sa kanyang isip na walang kwentang matandang hukluban. Dagdag pa niya na kailangang malaman ni Jinmu ang kanyang lugar. Tumingin ito ng seryoso at sinabi niya na wala namang kailangang madaliin. Kahit anong gawin niya, galing pa rin siya sa lansangan. Isa siyang hamak na hampas lupa. Kahit wala akong magawa, wala namang may gusto sa kanya. Sa pang-umagang pagpupulong noong araw na siya ay pinarusahan. Ang desisyon na hindi siya padalhan ng anumang tulong ay nagkakaisang napagkasunduan, maliban kay Jinho na kanyang nakalaban noong nakaraan. At nakangiting sinabi pa nito sa isip na ang mahalagang bagay ngayon ay ang mga mangangalakal. Matapos ang pag-atake ni Hyokyeon Mugang dahil labis silang nanghina. Ang mga interes ng lahat ng nakapaligid na ari-arian ay nailipat sa angkang Zyuj. Ang kaba ng yaman ay nasa kritikal na kalagayan. Mayroon silang ibang mapagkukunan ng pera, pero kung magpapatuloy ito, mahihirapan silang pakainin ang lahat. Ang pakikipag-alyansa sa mga mangangalakal ng Chongyang ang tanging solusyon para makaalpas tayo rito. Sinabi pa nito habang papababa ng hagdan na nagawang mangyari ito dahil sa mga koneksyon ng aking pamilya. Hindi naman hangal ang matatandang mga master, kaya kikilalanin nila ang aking mga ginawa.
Dagdag pa niya na handa na ba kayo? Tumugon ang mga ito na opo sir. Dagdag pa niya sa isip na ito ang magiging hakbang ko upang maging isang pangunahing disipulo. Naglakad na sila papaalis na sinabi pa niya na tara na. At sinabi niya sa isip na sunod na lang daw niya asikasuhin ang hampas lupang si Jinmu. Makikita ang lawang ito. Na sinabi ng ating bida na ang araw daw ngayon ay napakatindi habang sinabi naman ni Changwo na kumakain na ngayon na naisip ko, hindi ba nila sinabi na magkakaroon tayo ng mga bisita? Dagdag pa niya lahat ay naglilinis ngayong umaga. Napatingin sa kanya si Jinmu at sinabi na talaga daw ba? Sinabi naman ni Chongsang habang inilagay ang daliri sa bibig sa sarap ng karne na sinabi ni Jinhae na siya ang sasalubong sa kanila at bababa siya pagsapit ng tanghali. At nagulat sila nang mapagtanto na sinabi na tanghali. At mabilis na tumingin ang mga ito sa banda roon. At nang masilayan nila ito itinuro ni Chongsang at sinabi na andoon. Malapit na sila dito. Mabilis na sinabi ng ating bida na Changwo, Chongsang. Bilis, alisin daw nila kaagad ang mga ito. Tumugon ito na okay po sir. Napaatras ang ating bida sa gulat. At napasabi siya sa kanyang isip na may mga taong dumarating rin mula sa likod. Bumaling ng tingin ang ating bida at sinabi pa niya sa isip na ayos lang, hindi magtatagal ang pagtatanggal ng ebidensya. Dagdag pa niyang sinabi na Changwo, Chongsang kailangan daw nilang. At napatigil siya. Sa pagsasalita nang makita niya na wala ang dalawa. Napalingon siya sa gilid at nagulat siya nang makita niya ito. Na sinabi pa niya na kailan pa kayo nandyan. Na sinabi ni Chongsang na tara. Batiin natin sila. Sumagot si Changwo na oo, brother. Na napasabi pa ang ating bida sa kanyang isip na hinugasan niyo naman ang mga mukha niyo, di ba? At sinabi ni Chongsang na sila daw ba ang Chongyang merchants. At sinabi pa nito na siya daw ay si Chongsang, isang second-class disciple. Narinig ko na darating kayo ngayong umaga. At isinuntok ang kamao sa palad na makikita ang uling sa kanyang muka na sinabi pa niya na salamat sa paglalakbay ng malayo. Nagulat naman ang mga ito sa kanya. At pagkatapos dumating na si Jinhae, sinasabi na sir. Napalingon sila at sinabi pa na maligayang pagdating. Natumugon ito na okay Mr. Jinhae. Sinabi pa nito na may nangyari ba sa mga shaman. Nagtatakang napasabi ito na ano. Lumingon na masayang sinabi ni Changwo na ikinagagalak kitang makita, Brother Jinhae. Nagulat ito sa kanila. At pagkatapos lumingon ito sa ating bida habang nanggagala iti sa galit. Na nakatalikod lang ang ating bida na nakakrus ang kamay sa katawan. At naiinis pa nitong sinabi sa kanyang isip na ikaw na salot. Kumakain ka na naman ng karne. Tumingin ang ating bida sa kanya at sinabi sa isip na ano daw ang tinitingin-tingin nito sa kanya. Gusto daw ba niyang bunutin niya ang mga mata nito? At dito na po nagtatapos ang ika-11 kabanata.